Kamusta mga kaibigan? Si Jessie ito. Ilang panahon na ang nakalipas, may isang kliyente na lumapit sa akin para gumawa ng katana na kapareho ng tanto na binili niya sa akin dati. Layunin kong gamitin lahat ng natutunan ko sa paggawa ng enma sa paggawa ng mas malaking at mas maganda pang katana. Hindi ko sinasabing pangit ang enma, pero may ilang bagay pa akong gustong pagandahin sa susunod. Dahil dapat kapareha ito ng tanto na dati kong ginawa, gagamitin ko rin ang twisted maskis. Ang ginawa ko ay pagtambak at pag-welding ng aking unang bilet. Sinisigurado kong maayos ang forge weld ko sa pamamagitan ng usual na pag-iingat. Makikita nyo rin siguro dito sa kuhang ito, pero may bago akong dust collection system para sa grinder ko. Galing ito sa Magnomatic, para talaga sa knife maker, at maganda pa rin ang performance. Inayos ko rin ulit ang mga gamit sa shop ko, kaya mas marami na akong espasyo ngayon para gumawa ng mga gawain sa mesa. Naalala ko pa ba paano ito buksan? Hindi ko talaga alam kung kasya ito. Simple lang ang plano ko. Gagawin kong 1 pulgadang parisukat ang bilet, papantayin ang mga kanto, tapos titingalain ko ito. Ang nakita nyo lang na ginawa ko ay isa sa mga karaniwan kong pag-iingat na paglubog sa aking quench oil. Kapag may quench oil ang bilet at nilagay ko sa apoy, nagiging carbon soot ito na humaharang sa oxygen na pumasok sa bilet. Kaya mas malinis ang welds ko kaysa kung wala akong ginawang ganito. Mas simple at epektibo para mapanatiling malinis ang billet ang paraang ito kaysa balutin at i-welding lahat ng gilid ng billet sa sheet metal. Kung ang isang bagay ay 99% kasing ganda pero 10 beses na mas madali gawin, sa tingin ko, doon na lang ako. Habang hinihila ko ang billet na ito, sa tingin ko magandang ideya na ipaliwanag ko kung paano ako napasok sa paggawa ng kutsilyo. Sa last video ko, tinanong ko kung anong topic ang gusto ng tao sa voiceover. Maraming nagsabi na dapat kong ikwento kung paano ako nagsimulang gumawa ng kutsilyo at napunta sa mundong ito. Medyo boring ang paglalakbay ko sa craft na ito. Nanood lang ako ng ilang YouTube video at naisip kong madali lang. Sinubukan ko ito ng mura. Kumuha ako ng uling, ladrilyo, at hair dryer para gumawa ng maliit na forge at magsimulang mag-forging. Ang una kong ginawa ay isang kutsilyo at iyon ang pinakamasamang kutsilyo na maiisip. Walang talim, gawa sa mild steel, at may tang para ipasok sa kahoy. Pero dahil wala akong gamit sa woodworking, tang lang talaga siya. Nadismaya ako dahil akala ko madali lang, pero mas mahirap pala kaysa inaasahan. Balik tayo sa kwento ko. Siyempre, yung mga una kong gawa ay talagang pangit. Pero tuloy-tuloy lang akong nanood ng mga YouTube videos at talagang gusto kong maging isa sa mga taong gumagawa ng mga nakikita ko sa mga video na yon. Habang tumatagal, gumaganda ang mga gamit ko at lalo ring lumalalim ang hilig ko sa paggawa. Ang proseso ko sa pagkatuto ng bagong skills ay ganito. Makikita ko sa YouTube kung paano gawin, tapos susubukan kong gayahin. Pero madalas, palpak talaga nung una. Pagkatapos, uulitin ko panoorin yung video sa YouTube para mapansin at maisama ko ang maliliit na detalye sa susunod kong gawa. Hindi ko alam kung self-taught ako, kasi marami lang akong pinanood sa YouTube at wala namang orihinal sa gawa ko. Ang tanging formal kong guro ay si San Lucas at nag-aral ako sa kanyang shop ng 1 linggo. Balik tayo sa paggawa. Medyo mas malaki lang sa 1 pulgadang parisukat ang bakal ngayon. Hindi ko nakuha agad sa 1 pulgada dahil mahaba pa yung hawakan. Pero matapos putulin, ginamit ko ulit ang flat dice at nakuha ko na ang sukat. Para basagin ang mga kanto, naglagay ako ng stop block na mga 1 pulgada at 1 kapat ang laki. At maingat kong inilagay ito sa 45 degree na anggulo. At binasag ko ang mga kanto. Kung uulitin ko ulit ito, pipili ako ng stop block na mga 1 pulgada at 1/8 ang laki. Para kapag iniikot ko, mas bilog sana ang kalalabasan ng hugis. Pero wala namang masama sa 1 pulgada at 1 kapat talaga, medyo pinahirap lang nito ang trabaho ko bandang huli. Sa tingin ko handa na tayo para sa pag-ikot. Sige,
Isa sa mahirap sa paggawa ng ganitong kahabang billet sa Twistomascus ay dapat pantay ang pag-ikot sa buong billet. Ang bilis ng pag-ikot ay kontrolado ng temperatura kung saan ko ito iniikot. Ngayon, wala akong oxyacetylene o oxypropane torch. Meron lang akong forge at propane torch. Kaya ang ginawa ko, maingat kong nilagay ang billet sa loob ng forge para matansya kung saan ito pinakaiinit. Makikita mo, yung mga gustong kong itwist ng marami, inilagay ko sa direktang apoy. Ang forge ko ay may dalawang burner, pero ginamit ko lang ang isang burner para sa pag-twist dahil mas madali kong makokontrol kung saan ko ilalagay ang init. Makikita mo dito na yung gitna ang pinakakonti ang twist kaya inilagay ko yun sa ilalim ng forge at dito pinakamaliwanag, ibig sabihin, mas mabilis mag-twist. Sige. Ngayong kontento na ako sa twist ng billet, puputulin ko na ang mga dulo, ibabalik sa forge, at papatagin para maging preform ng katana. Ang ginamit kong bakal para simulan si Enma ay 3.8 pulgada ang kapal at 1 pulgada ang lapad. Para sa talim na ito na gawa sa Twisted Mascus, gusto ko itong pekein ng mas makapal kaysa kay Enma. Kaya mas makapal dapat ang panimulang billet kaysa sa ginamit ko kay Enma. Masama akong ugali ang paggamit ng flat dice kahit mas epektibo ang combo dice. Ginamit ko sila dahil natakot akong mapunit ang billet. Pero kung tutuusin, mas mabilis at ligtas din sana kung combo dice ang ginamit ko. Problema sa malalaking flat dice dahil malaki ang thermal mass nila, inihigop nila ang init mula sa piraso. Kaya saan man ako mag-press, mabilis mawala ang init at hindi ko mapipisil ng matagal. Nang tama na ang kapal ng billet pero kulang pa sa lapad, dinala ko ito sa post vise at ginamit ang angle grinder na pinakaayaw ko sa shop. Ang layunin ng paggamit ng angle grinder ay para alisin ang posibilidad na magkaroon ng cold shot na gumapang sa gilid at pumasok sa mismong katawan ng talim. Hindi ko pinansin ang harap ng billet dahil magiging gilid lang ng talim yon. Tatanggalin ko rin yon sa rough grinding bago ang heat treat. Sinubukan ko ring tandaan na kailangan may distal taper ang katana. Gusto ko na mas makapal ang parte ng talim sa itaas ng hibaki kaysa sa dulo. Hinila ko ang talim hanggang huli, pero mas malapad ang isang dulo ng bakal kaysa sa kabila para mapaghandaan iyon. Katulad ng ginawa ko para kay Enma, gagawin ko ang tradisyonal na paraan ng pagputol ng dulo. Tulad ng kay Enma, dahil di ako gumagamit ng tradisyonal na bakal, wala namang dahilan gawin ito. Katana kasi ito, kaya gusto kong parang magbigay-pugay sa tradisyonal na teknik. Wow! Ako! Gusto kong alisin ang pait na yon. Ang paggiling na ginagawa ko ngayon ay magandang pagsubok para sa koleksyon ng Nuzlocke. Mas mainit at mas marami ang spark na lumalabas. Sa tingin ko maganda ang naging resulta nito. Baka nagulat ang ilan na umabot ako sa parteng ito ng video na hindi pa ako nagrereklamo sa temperatura. At sorpresa, wala naman akong gaanong reklamo. Maganda ang panahon sa Arizona. Hindi pa araw-araw triple digit ang init, kaya komportable ang paggawa ng bakal. Oo, unang hakbang ko sa paggawa ng bakal matapos ituwid ang dulo ay tapusin ang distal taper ng preform. Marami akong nagawa sa press pero hindi ito perpekto. Sa hand hammer, mas may control ako para gawing perpekto.
Sunod ay ang pag-forge ng spine bevels. Ang spine bevels ay tradisyonal na tinatawag na muni sa wikang Hapones. At hindi ko ito ginawa kay Enma. Dati giniling ko lang yon, pero ngayon, nagpa siya akong i-forge na parang tapos na talaga. Habang ginagawa ko ito sa talim, nakuha ko ang tamang ritmo. Una kong pinaloob ang mga bevel sa gulugod, ang muni, at pagkatapos ay ginawa ko ang mga bevel sa gilid ng gulugod. At tinapos ko ito sa mga bevel ng talim. Dahil dito, habang ginagawa ko ito pababa sa talim, kampante ako sa geometry na dati ko nang itinakda at nagagamit ko ito bilang sukatan ng ganda ng aking pagkakapanday. Lalo na habang napapagod ako. Habang binababa ko ang talim, may ilang bagay na luminaw sa akin. Ang una rito ay siguradong nawala na ang lahat ng lakas ko sa pagpapanday. Sa tingin ko, napanatili ko ang aking kakayahan. Pero bumagal ng malaki ang paglabas ng galing ko. Gaya ng sinabi ko kanina, gusto ko na ang kabuuang haba ng talim ay 36 na pulgada, kasama na ang tang. Palagi akong nagche-check gamit ang tape measure para siguraduhin na hindi masyadong humaba ang talim ko. At na ang talim ko ay pinakamakapal doon sa gusto kong parte. Para mapabilis ang paghila ng tang, pinupukpok ko ito sa ibabaw ng sungay. Bilog ang sungay kaya mas mabilis na hila ang bakal at nakatipid ako ng enerhiya. Pasayan, pasayan, pasayan. Sa tingin ko pasa ito. Nang nasiyahan ako sa cross-section ng talim, sinimulan ko nang ipanday ang dulo. Hindi ko alam bakit inuna ko yon sa huli. Pero natuwa rin ako kasi masaya ang pagpanday sa dulo. Lalo na at pagod na ako, mas naging masaya ang huling parte. Matapos kong pag-aralan ang aklat tungkol sa katana mula kina Yoshin hanggang Yoshihara, naging malinaw sa akin na ang kurba ng talim o sori ay sinasadya sa lahat ng magagandang katana. Ang napansin ko tungkol sa sori ay hindi pala pantay ang kurba sa buong talim. Sa tingin ko mas maganda ang katana na mas kurba sa abaki at mas tuwid sa dulo. Naglaan ako ng oras para tiyaking maganda ang kurba ng talim bago i-heat treat. Nakikita ko na marami pa akong gagawing paggiling sa hinaharap. Bago ko gawin ang anumang normalization sa talim na ito, gusto ko munang gumawa ng kaunting magaspang na paggiling. Layunin ko sa magaspang na paggiling na ito na manatiling makapal ang bakal. Pero gusto kong matapos ang hugis at makita ang malinis na bakal. Dahil napaka-agresibo ng prosesong ito sa mga sinturon dahil sa tigas ng kalawang, gumamit ako dito ng lumang purple na sinturon at talagang gumana naman ito ng maayos. Medyo humanga ako sa abrasive na ito. Magagawa nito. Nakakatawa talaga kung hindi ito gumana. Sige. Pakiusap, sabihin mong magsasara ito. Ang dalawang bakal na ginamit ko para sa Damascus pattern ay 1,084 at 5,920. Ang dalawang bakal na ito ay halos magkapareho at gusto talaga nila ng tatlong normalization cycles. Ang una ay sa 1,650 degrees Fahrenheit, ang pangalawa ay sa 1,500 degrees Fahrenheit,
At ang pangatlo ay sa 1,350 degrees Fahrenheit. Sa normalization, hindi kailangan palamigin ng todo ang talim hanggang room temperature. Kailangan lang itong lumamig hanggang halos hindi na ito nag-i-incandescent, mga 700 hanggang 800 degrees. Isa pang astig na bagay ay ang konsepto ng recalescence. Makikita mo dito, parang may mga alon ng pula na dumadaan sa talim, parang tibok ng puso, at ito ay dahil sa pagdaan ng bakal sa mga pagbabago ng yugto. Habang ang temperatura, bumababa. Ngayong na-normalize na ang talim, ihahanda ko na ito para sa quench gamit ang bigat ng katawan ko at paggiling ng maraming material. Isa sa mga mapapansin mo habang nag-grind ako nakakaiba kumpara sa lahat ng mga nakaraang video ko, ay kapag pinipisil ko ang grinder, hindi ito gumagalaw. At iyon ay dahil sa wakas, ay gumawa na ako ng matibay at maayos na worktable para sa sarili ko. Isa ito sa mga bagay na mahirap pahalagahan hanggat hindi mo pa nasusubukan ng alternatibo ng matagal na panahon na isang hindi magandang workbench. Dahil dito, mas mabilis na ang paggiling kaysa dati. Kahit medyo matagal pa rin, maganda pa rin ang karanasan. Makapal pa rin ito. Mga ikawalong pulgada sa gilid o mas makapal pa. Siguro 3/16 na bahagi ng pulgada. Pero ayokong mabasag ito kaya iniiwan ko itong makapal. Ngayon na ang talim ay napakintab na at handa ng i-quench, oras na para ilagay ito sa pugon sa 1,500 degree Fahrenheit. Medyo sigurado ako na ang austenizing temp para sa 1,084 at 1,520 ay bahagyang mas mababa kaysa 1,500. Pero tumatagal bago ko mailabas ang talim mula sa pugon papunta sa langis. Kaya maganda na may kaunting dagdag na allowance para sa pagkakamali. Ang maganda, kahit masunog, walang usok. Wala ito sa script. Pare, ano? Ang gagawin? Sige, maganda. Ayos. Nararamdaman ko na merong maraming decarb at malaki ang baluktot. Pero wala namang hindi kayang ayusin mamaya. Matapos i-quench ang talim, oras na para ibalik ito sa pugon para sa 2 oras na temper cycle sa 425 degree. Itutuwid ang talim pagkatapos ng pangalawang temper gamit ang tatlong sangay ko. Ayos, talaga. Perpekto ang laki ng butil, walang nakatagong bitak. O hindi ko alam kung bakit ganito ako sa mga katana, pero hindi ko talaga magawa ng tama agad sa una. Pagkatapos suriin ang pinagputulan, napagtanto kong walang problema sa bakal kundi sa paraan ko ng pagpapatuwid.
Epektibo ang three-prong jig kung tama ang gawa, pero malaki ang stress sa talim. Sa tingin ko, hindi ko rin ganap na grind ang mga guhit sa gilid ng talim. Ang tanging dahilan na maibibigay ko ay katamaran lang talaga. Wala naman akong dahilan para hindi i-grind ang mga yon bago ang heat treat at nauwi ito sa pagkabasag ng talim sa gitna. Kaya siguro, nagbayad ako ng kapalit. Hindi ko sinasabing masama ang pagkabasag ng talim. Sa tingin ko, dahil sa mga natutunan ko dati, mas mahusay at eksakto kong nagawa ang pangalawa. At masasabi ko ng may 100% kumpiyansa na mas gusto ko ang pangalawang talim kaysa sa unang talim. Sige, sige, pagkatapos ng unang temper cycle ng talim numero 2 at kung titingnan mo, medyo baluktot ito. Maraming decarb at kung gigilingin ko muna bago ang pangalawang temper cycle, mas makikita ko kung gaano ito kadiretso. Okay, pagkatapos gilingin lahat ng decarb, medyo baluktot pa rin ito. Pero marami na akong ginawang iba kumpara sa unang beses at sa tingin ko, hindi na ako masyadong matatakot na ituwid ito. Kung mabali man ito habang tinutuwid ko ulit, sa tingin ko iiyak na lang ako. Ako, kailangan kong ako. Kailangan kong paandarin ito ng mas malakas. Nakakatakot yun para sa akin. Matapos pag-isipan at sa mungkahi ng kapatid kong cameraman, naisip kong mas ligtas gamitin ang carbide na martilyo para ituwid ito. Alam ko na magaling talaga ang carbide na martilyo sa pagtutuwid ng mga bagay, pero hindi ko pa ito nagamit sa isang bagay na sobrang baluktot. Gumagana ang carbide straightening hammer sa pamamagitan ng pagpapalawak ng surface area sa isang side gamit ang mas matigas na carbide kaysa bakal, kaya nababaluktot ito sa kabilang direksyon. Maayos gumana at halos perpekto ang pagkatuwid ng talim, pero hindi ko masabi kung gaano katagal bago ko ito natuwid. Sa tingin ko, inabot ako ng 4 o 5 oras para lang maituwid ito. Ayan, meron dyan. Ayan. Dapat ito ang pinakamakapal na bahagi. Para masiguro ang tamang kapal at distal taper ng talim ko mula dulo ng tang, sinukat ko ang kapal bawat 2 pulgada. Ngayon na may 3D model na ako ng talim at sukat sa isip, oras nang ibalik ito sa grinder at tanggalin ang mga kailangang material. Mas makapal ang gitna ng talim kaysa gusto ko, gaya ng sabi ko kanina. Mas manipis ang tangko kaysa gitna ng talim. Kaya dapat siguraduhin kong hindi ito matamaan para maganda ang distal taper mula makapal hanggang manipis, walang umbok sa gitna. Sana maiparating ko kung gaano kasarap sa pakiramdam na madama ang talim sa aking kamay. Ang linis-linis talaga. Malapit na ito sa gusto kong resulta. Medyo mabigat pa rin pero ang mga linya ay sobrang ganda talaga. Mula nang gumawa ako ng kutsilyo na humaling na ako sa katana. May ilang YouTube classics na lagi kong binabalikan at baka napanood ko na ng 20 beses bawat isa. Kasama dyan ang Man at Arms Kenosuke Katana, Reverse Blade Katana, Killbook Katana, at yung mas bago na That Works Tanjiro Katana at ang Call of Duty Katana. Halos lahat ng alam ko sa paggawa ng katana ay mula sa mga video na ito at sa librong meron ako. Isa sa epekto ng pagiging malaking fan ng katana ay tuwing may hawak akong bagay na kahawig nito, parang kinikiliti ang utak ko. Hindi ko sinasabing kasing ganda ng gawa ng mga master ang mga katana ko, pero umaasa akong gumaganda ang mga ito habang patuloy akong gumagawa. Habang papalapit na sa gusto kong hugis ang talim, oras na para gamitin ang 400 grit Trizac belt para matanggal ang malalalim na gasgas at mapadali ang pag-hand sand mamaya.
Pinakamahirap para sa akin sa grinder ay tapusin ang yokote line o dulo ng talim. Isang maliit na mali lang, masisira na agad ang linya. Medyo symmetrical. Linisin ang mga bato. Oh, grabe. Muling isinilang mula sa abo ng pagkawasak. Matapos ang huling hasa, oras ng tapusin ang hugis gamit ang mga bato. Ang katotohanan tungkol sa katana ay hindi talaga sila patag ang pagkakahasa. Talagang matindi ang pagkakakurbada ng hasa nila. Hindi pa ako kumpiyansa sa grinder para gawing convex, kaya ginamit ko muna ang 400 grit Atoma Diamond Stone. Dahil gusto kong tapusin ang hugis gamit ang bato, mas makapal ang talim na iniwan ko kaysa dati. Para lang sa sanggunian, gagawa ako ng flat ground na talim na hahasain ko mamaya ng hindi kino-convex at iiwan ko ang talim na mas mababa sa 10,000 ng 1 pulgada. Sa tingin ko, iniwan ko ang talim na ito sa mga 50,000, kaya ang tagal ng proseso. Kailangan kong gawin lahat ng sanding gamit ang sandpaper na may 100 at 50 grit gamit ang 3 piraso lang nito sa buong katana dahil naubusan na ako ng sandpaper. Tatapusin ko na ang hugis o anyo nito. Para manatiling matalim at malinaw ang mga linya, hinati ko sa 3 ang pagliha: dulo, gulugod, at mismong talim. Nag-ingat ako at sinigurong iba-iba ang direksyon ng liha sa dulo para malinaw kong makita ang yokote line habang nililiha. Grabe! Tingnan mo kung gaano kalalim ang mga gasgas na ito mula sa grinder. Kailangan tanggalin lahat ito gamit ang kamay. Ang saya pala. Mahal ko ang trabaho ko. Sana maging katulad ako ng mga hapong panday na sinasabi lang, ipapadala ko ang talim ko sa isang master na tagapakinis. Tapos wala na silang pinapakita pagkatapos nun sa dokumentaryo. Parang doon na natatapos ang buong kwento ng talim. Hindi ako naninira, naiinggit lang ako. Nung sinabi kong pinakinis ko ang talim sa 3 bahagi, hindi pa kasama ang mga bevel ng gulugod. Ginamit ko na ang grinder, pero pwede pang linisin gamit ang liha kaya naglaan ako ng oras sa 150 grit. Sa tingin ko magandang pag-usapan kung ano ang pinanood ko habang nagkakamay ng liha. Dahil gusto ko lang mag-relax, pinanood ko ang orihinal na Minecraft series ni PewDiePie. Hindi man ito masyadong challenging, napapangiti naman ako. Kasama nang ang talim ay naliha na hanggang 400 grit, oras na para mag-spray ng fluid film dito at balutin ng tape para makapagsimula na akong gumawa ng mga fitting nang hindi nag-aalala na magasgasan ng talim. Kaya rin hindi ko agad nililiha ng hanggang 600 grit ang talim para sa parallel na gasgas. Kasi kapag makinis na, gusto ko munang lihaing ulit bago i-etch pag nadikita ng iba. Iniwan ko muna ang talim sa 400 grit para sa kapanatagan. Panahon na para simulan ang paborito kong bahagi sa paggawa ng katana, hibaki. Nagbibiro lang ako, hindi ito masayang gawin. Gayunpaman, napakahalaga ng hibaki sa paggana ng katana. Isa sa mga ginagawa nito ay tinutulungan nitong manatiling nakakabit ang suba o ang gwardiya sa tamang pwesto. At bukod pa doon, nagsisilbi rin itong isa sa mga koneksyon sa pagitan ng katana at ng saya. Isa pa sa mga ginagawa nito ay tinutulungan nitong sumipsip ng impact dahil gawa ito sa mas malambot na materyales kaysa sa talim. Pinainit ko ito at nilubog sa tubig, gaya ng nakita ninyo. Hindi tulad ng bakal, ang tanso, kapag pinainit hanggang sa maging mapula at inilubog sa tubig, ay nagiging mas malambot. Kapag pinupukpok mo ang tanso, nagkakaroon ito ng maraming dislocation sa microstructure nito. At ang mga dislocation na ito ang nagpapahirap dito trabahuhin. Sa pag-init at paglubog sa tubig, nare-relax at naibabalik sa malambot na estado ang mga dislocation. Sa karera ko bilang bladesmith, 4 na hibaki na ang nagawa ko, kabilang ito. Gusto kong isipin na unti-unti akong gumagaling sa paggawa nito. Mula sa una hanggang sa pangalawa, pangalawa hanggang sa pangatlo.
Pero nung ginagawa ko itong isa, ang dami kong kakaibang problema na paulit-ulit kong naranasan. Akala ko 2 oras lang gagawin at aakmahin ito sa talim at hubog. Pero parang inabot ng 5 oras. Ngayon, medyo kumpiyansa ako sa heat treat ng talim ko. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ako natakot na pukpukin ng kaunti yung tang. Kailangan talagang saktong-sakto ang pagkakasuot ng habaki sa tang. At ang tanging paraan para magawa yon nang walang mga mamahaling computer numerical control na gamit ay pukpukin ito sa tang. Ano? Ang gamit kong pamputol ng habaki ay bagong portaband setup na binili ko sa Harbor Freight. Oo, alam kong galing ito sa Harbor Freight at kaduda ang gamit nila. Pero wala akong masamang masasabi rito. Medyo tabingi lang ng kaunti ang mesa, pero hindi naman ito apektado sa trabaho ko. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng habaki na isuot ng perpekto. Ang loob ng hibaki, malapit sa gulugod, ay kailangang medyo parisukat. Paulit-ulit akong bumalik sa iba't ibang proseso para mapantay iyon. Kaya iyon ang kumain ng karamihan sa oras ng paggawa ng hibaki. Sa susunod na gagawa ako ng hibaki, sa tingin ko babaguhin ko ng kaunti ang pagkakasunod-sunod ng mga proseso ko. Mas mabilis sana ang filing kung inuna ko bago baluktutin ang hibaki. Itong maliit na piraso ay nakakainis ding bahagi ng paggawa ng hibaki. Kailangang suportahan ng hibaki ang talim mula sa gilid at likod nito. Kaya maghinang ng maliit na wedge sa gilid ng talim at sapat ito para mababad ang loob. Ang wire na gamit ko sa paghihinang ay Stay Bright Lead Free Silver Salt. Sa hinaharap, gusto ko sanang gumamit na lang ng silver wire bilang wire ko sa paghihinang. Pero gusto ko munang makakuha ng mas magandang torch para doon. Pagkatapos mahinang ang wedge sa hibaki, lihaing alisin ang sobrang solder at ayusin para magkasya sa tangke. Talagang madalas akong gumamit ng sobrang solder kapag gumagawa ako ng mga ganitong paghihinang. Pero para sa akin, mas mabuti ng sobra kaysa magkulang at magsisi sa huli. Ngayon na perpekto na ang hibaki sa tang, panahon na para gawin ang hindi ko nagawa sa Enma. Sabi ng lahat, ang hibaki ay dapat unti-unting numinipis, pero sa Enma, halos di ko binago ang kapal. Dito, ginagamit ko lang ang aking patag na granite na ibabaw at ilang liha para masiguradong pantay ang ilalim. Nakakainis sa pagliha ng tanso dahil mabilis itong uminit, kaya kahit sa likod ako nagkikiskis, kailangan ko pa ring isawsaw ito sa tubig ng madalas. Hindi lang nakakairita kundi napapaso na rin ang kamay ko. Maganda sa paggawa ng hibaki muna, ngayon nakasya na ito sa tang. Magagamit ko na itong stencil para iguhit ang linyang iuukit ko sa iba pang bahagi ng hawakan. Siguro, bibigyan ko ang sarili ko ng parang ganon kalaki para sa spacer. Mas okay ang sobra kaysa kulang. Noong huling beses na gumawa ako ng mga spacer na to, nag-drill lang ako ng maraming butas at talagang pinafile ko ng buo ang hugis. Ngayon, gusto ko lang mag-drill ng isang butas at gamitin ng jewelry saw para putulin ang hugis. Alam ko na magandang skill ang paggamit ng jewelry saw. Pero noong una ko itong ginamit, lalatasan ko kung namit, madalas akong makabasag ng blade at nainip ako kaya hindi ko na inaral kung paano ito gamitin. Natutunan ko mula sa kaibigan kong nag-aral ng paglalagari na dapat naka-align sa braso ang nilalagari mo habang pinuputol. Makakatulong ito para hindi ka magkaroon ng hindi kinakailangang pananakit ng balikat. Haha!
Matapos gupitin ang puwang sa spacer, isipin na ang hilaw na materyales para sa gwardiya. Dito mismo, may hawak akong isang sheet ng stainless steel at ang plano ay gawin ang eksaktong parehong bagay na ginawa ko para sa mga spacer. Sa kasamaang palad, sa tingin ko nagkaroon ng kaunting pagkakamali sa taktika dahil halos hindi makakatama ang mga talim ng lagari ko sa stainless steel. Ay nako, nakakatawa talaga yan. Sige, siguro pwede kong gamitin ang tanso para sa hardin at pwede ko lang itong lagariin gamit ang jewelry saw. Medyo nakakatawa nga yun. Nagpa siya akong manatili sa stainless pero agad naipit ang drill bit. Isa ito sa mga bagay na masakit maranasan. Pero nagtulak sa akin na gumaling sa paggamit ng jewelry saw at napadali pa ang trabaho ko dahil mas madaling trabahuhin ang brass kaysa stainless steel. Ito ang flowchart ng mga kailangan kong gawin. Tapusin ang guard, forge ng carving tool, ukit at hubog ng hawakan para magawa ang fushi at kashira, tapos sisimulan ko ang saya. Mas mahirap pala mag-ukit ng puwang sa guard kaysa akala ko. Problema ko, isang kapat pulgada ang kapal ng guard at kailangan kong tandaan kung anong anggulo ko hawak ang lagari. Dahil dito, maganda ang kinalabasan sa ibabaw pero naging alon-alon ang ilalim. Kaya kailangan ko pa itong ayusin mamaya gamit ang maraming pag-file. Naisip ko na magandang pagkakataon ito para pag-usapan ang mga desisyon ko sa disenyo o mga ideya ko para sa lahat ng mga fitting. Ang talim na ito ay para sa kliyente kong retiradong meteorolohista. At bilang paggalang sa pagiging meteorolohista niya, ididisenyo ko ang guard na hugis ulap. Para manatili sa tema ng panahon, gagawin kong parang kidlat ang manuki, lalagyan ko ng kompas ang likod ng kashira, at ipipinta ang Fujiwara effect sa selator. Abangan ninyo kung paano lalabas ang mga ito. Mga 10% lang ang tsansa na magkasya ito ngayon. Diyos ko. Gagamitin ko ang spacer sa susunod na pagsukat, pero kapag sumobra o nagmadali, medyo maluwag lahat. Kaya dahan-dahan at tinitiyak kong sakto ang kabit ko sa tang. Ito lang kagamitan ko sa woodworking. Kailangan ko pang gumawa ng mas maraming bullnose chisels para silang ordinaryong pait na may konting anggulo at bilugang ilalim para hindi mag-ukit ng perpektong patag. Gumawa ako ng kutsilyo para sa ukit, pero di ko nagamit dahil mas maganda ang dala kong kutsilyo noon. Ginamit ko ang Crew Forge 5 na bakal at mabilis lang nag-torch temper dahil hindi ko naman gagamitin ito sa mabigat na trabaho. Ang tradisyonal na kahoy para sa hawakan at karit ay tinatawag na magnolia wood. Pero wala akong access dito kaya ginamit ko ang alternatibo na tinatawag na poplar. Madaling ukitin ng poplar dahil malambot ito at may tuyo akong tabla nito sa garahe. Para maghanda sa pagukit, kumuha ako ng 2 piraso ng kahoy na tig-iisang talampakan ng haba at pumunta ako sa grinder para lihaing maging kasing parisukat ng maaari ang harapan ng mga ito. Ang kaliwa, ang kanan. Para lang sigurado kung makalimutan ko kung paano ko pinili ang kaliwa at kanan. Wow, ito na siguro ang pinakatuwid kong linya. Tunog ng pagukit. Sobrang lapit na talaga.
Ngayon na may uka at kasya na ang tang, pwede nang idikit ang 2 piraso. Lagi kong naiisip kapag nanonood ako ng nagdidikit ng hawakan, paano mapipigilan ang pandikit na mapasok ang gitna kung saan ilalagay ang tang? Naisip ko na pagkatapos idikit at iklamp, habang natutuyo ang pandikit, ipapasok at ilalabas ko ang tang sa butas para matanggal ang pandikit na dumikit dito. Gawin ito para mapuno ng tang ang lahat ng bakanting espasyo nang walang pandikit na tatama sa espasyo. Pagkatapos matuyo ng 24 na oras, oras na para hubugin ang hawakan. Nagdrawing ako ng linya para matukoy ang slot ng tang, tapos dinala ko sa bansaw at sinimulan hubugin. Ang tsuka ay dapat 5 o 8 sun ang haba. Isa sa mga natutunan ko tungkol sa disenyo ng hawakan sa paglipas ng mga taon ay dapat itong medyo obalo at may manipis na profile. At ito ang dahilan kung bakit hindi ko iniisip na magandang ideya ang magsuot ng guwantes kapag nagba-blacksmith dahil ang guwantes ay nagpapadagdag ng kapal sa hawakan at ang dagdag na kapal ay nagpapakrampe ng kamay mo, binabawasan ang iyong stamina at lahat ng hindi maganda tungkol sa hawakan ay mas pinapalala ng guwantes. Wow, kita ko yung guhit na yan. Para makatipid ng oras at matanggal ang sobrang materyales, dinala ko ito sa bansaw at nagbawas ng mga 1 kapat na pulgada sa gilid. Para hubugin ang hawakan na ito, ang una kong ginawa ay pinutol ko ang mga kanto. Sa tingin ko, ito ang pinakamagandang paraan simulan ang paghubog ng hawakan dahil kung agad kong gagawing bilog mula sa parihaba, mahirap matukoy ang tamang lalim at baka hindi pantay o magmukhang kakaiba ang hawakan. Sa pagputol ng kanto, nabubuo ko ang hugis at natitiyak ang tamang pwesto ng lahat. Nang mabuo na ang hugis, tinapos ko ito gamit ang lagari. Mas hindi kasing tapang ng lagari ang file at hindi rin nakakatakot ang pagliha dahil isang maling galaw lang, pwedeng matanggal ang hawakan at mawala ang hugis. Ngayon na may hugis na ang hawakan, oras na para simulan ang paggawa ng fushi at kashira. Aaminin ko, pareho talagang nakaka-stress sa akin ang fushi at kashira bago ko pa simulan. Matapos ang maingat na pag-iisip, napili kong gamitin ng sheet metal para sa paggawa ng fushi at kashira. Una, iguguhit ko ang outline ng hawakan sa sheet metal, puputulin ito, gagawa ng singsing mula sa sheet metal, i-welding sila, at kikinisin gamit ang grinder. Pinili ko ito dahil hindi ko na kailangan ng dagdag kagamitan at may karanasan na rin ako sa welding. Uy, tingnan mo yan! Ang paraang ito ng welding ay mas mahirap gamitin sa paggawa ng bahagyang bilog na kashira. Plano kong pumili ng parehong patag na fushi at kashira, kaya di gaanong mahalaga. Pero kung gagawa ako ng bilog na kashira, pipiliin ko ang extrusion method. Ito ay sheet metal, kaya kaya ko itong gawin. Ay, hindi pala ito madaling yumuko. Oh, sige, kailangan ko itong maayos na hubugin para manatili sa labas nito. Nang hindi ito nababasag. Sa unang tingin akala ko madali lang ito. Pero pagkatapos kong subukan gamitan ng martilyo at hampasin sa sungay, wala talagang gumana ng maayos. Kaya dinala ko na lang ito sa vise at inipit gamit ang pliers. Kailangan kong bigyan ng kredito kung saan nararapat. Nakuha ko ang ideyang ito kay Tyrell Knife Works. Hindi ko talaga makita kung paano ito gawin maliban sa extrusion method at siguro casting. At pagkatapos kong mapanood ang video niya, doon ko naisip na subukan ito. Nang nakuha ko ang halos perpektong piraso para sa hawakan, dinala ko ito sa welder para i-weld ang unang seam. Kailangan ko ng maselang kontrol kaya hindi ako nagsuot ng gloves kahit alam kong di ito maganda sa balat. Pero mga 10 segundo lang naman akong magwe-weld. Matapos kong ilagay ang takip sa welded na banda, kailangan na itong ibalik sa welder para pagsamahin lahat sa welding.
Pagkatapos isawsaw sa tubig, oras na para dalhin ito sa grinder at linisin ng kaunti ang mga gilid. Alam ko na astig ang magaspang na forge scale sa sheet metal, pero mas gusto ko ng malinis na finish dito dahil mas mataas ang kalidad. Dahil nasa itaas ng hawakan ng fushi, kailangang dumaan dito ang tang. Dahil hindi pwedeng magdikit ang metal sa metal, kailangan kong mag-ukit ng eksaktong puwang para sa tang. Dahil pangunahing gumagawa ako ng kutsilyo ng chef, iniisip ko na ang paggawa ko ng mga katanang ito ay nakatulong para mas gumaling ako sa paggawa ng mga kutsilyo ng chef. Lahat ng mga masalimuot na bahagi na ito ang dahilan kung bakit kapag gumagawa ako ng kutsilyo ng chef, parang tinatanggal ko lang ang mga training weights. Sige, gusto ko lang na mas bumagay pa ito. Kapag nakuha na ang fushi na kasya sa tang at kahoy, dalhin na ito sa grinder para sa semi-final na finish. Fushi papunta sa suka itulak hanggang dulo. Ginawa ko ang kashira halos sa parehong paraan ng paggawa ko ng fushi. Maliban lang pagkatapos kong i-welding lahat, hindi ko na kailangang ukitin ang slot para magkasya ang tang. Ang kashira ay nasa base, habang ang slot ay nasa kabaligtarang direksyon. Ngayon na halos buo na ang kashira, oras na para ukitin ang nabanggit kong slot. Gagamitin ang slot na ito para sa ito wrap mamaya. Nakakita na ako ng maraming kashira na may iba't ibang slot. Parihaba, obalo, minsan bilog. Mas gusto ko itong gawing obalo. Sasabihin ko, isa sa mga hindi kasiyasyang bagay na magagawa mo gamit ang file ay ang paggamit ng mapurol na file sa malambot na kahoy. Parang halos hindi niya napuputol ang kahoy at pakiramdam ko wala akong nagagawang progreso. Sa palagay ko, humanga ako sa caliper na ito at sulit ang presyo. Alam mo, sa tingin ko kailangan pa nila ng mas maraming guhit. Plano ko sa mga guhit na ito, dahil kakaiba at organiko ang hugis ng ulap, gusto ko ng layout lines para matiyak na simetriko ang gawa ko. Pagkatapos kong iguhit ng magaspang ang hugis ng gwardiya sa perpektong obalo, ginamit ko ang mga layout lines ko para mag-sketch pa ng mga guhit sa hugis ng ulap na gusto ko. Ay, mas maganda na ang balanse ngayon na ang hibaki ay nabawasan ng halos kalahati ng bigat nito, at pati ang gwardiya ay nabawasan din ng halos kalahati ng bigat. Kailangang tiyakin kong pantay ang anggulo ng scribe ko dahil hindi siya consistent sa paligid. Dahil nakuha ko na ang hugis ng gwardiya, naisip ko na magandang pagkakataon ito para hubugin ang sepa ayon sa magiging itsura nila sa dulo. Hindi ko naman masyadong pinaganda ang mga ito, iniwan ko lang sila nakapareho ng hugis ng hawakan. Pagkatapos maihanda ang mga yon, huling pagkinis ng hibaki na, para makapaghanda akong ukitin ng saya. Ang dahilan kung bakit kailangan kong gawing halos tapos na ang hugis ng hibaki ay dahil kailangang magkasya ng perpekto ang saya sa hibaki na may selyadong mahigpit. Kung unahin ko ang saya bago baguhin ang hibaki, mawawala ang mahigpit na selyo. Ngayon na may hugis na ang baki, oras na para putulin ang kahoy para sa ukit sa gilid. Kumuha ako ng parehong uri ng kahoy, poplar, at pagkatapos ay pinutol ko ito ng dalawang mahahabang piraso sa kahabaan ng tabla. Nasabik ako noon dahil unang beses kong nakita ang hubad na metal na talim at mga kabit, kahit di pa final ang hugis. Nagkaroon na ako ng ideya kung anong pakiramdam kapag hawak ko na ang final na talim.
Kung babasahin mo ang mga komento sa video ko tungkol sa paggawa ng enma, malamang makikita mo ang karaniwang opinyon. Kaya hindi ako gumawa ng asaya para sa enma. At ang pinaka-obvious na dahilan ay wala akong sapat na oras. Dikit ang upload schedule ko para kay Enma at wala akong karanasan sa ganoon. Ngayong may oras na ako at handa matuto, bakit hindi ko subukang gawin ito? Pansamantala, ititigil ko muna ito sa loob. Pinakamatigas ang ibabaw ng kahoy dahil exposed na ito sa hangin. Nang malampasan ko ang kahoy, hindi na pala mahirap. Matapos ko maputol ang karamihan ng materyales sa talim, oras na para isipin ang pag-aayos ng hibaki. Pinaka-pinag-aalala ko ang pag-aayos ng hibaki habang ginagawa ang aya. Kita namang hindi ako karpintero, panday ako. Kaya yung katotohanan kailangan kong gawin ito sa kahoy, na kapag may natapyas akong parte ay halos imposibleng ayusin, medyo kinabahan talaga ako doon. Kailangan kong tiyakin na di ako sumobra sa pag-ukit. Ang kutsilyong nakikita ninyong ginagamit ko dito ay isang Jigger MV2. Hindi man tradisyonal sa paggawa ng kahoy, pero dahil kakahasa lang at manipis ang talim, kaya kong gumawa ng tumpak na hiwa. Umabot ng PIBA 6 oras ang hakbang na ito para sa magkabilang panig, pero isa ito sa pinaka-nakakatuwang ginawa ko. Ayos na ayos. Ang tuktok na ito ang pinakamakapal na bahagi, kaya kung makakuha ako ng contact reading, malalaman ko kung saan magbabawas ng material sa halos buong bahagi nito. Tradisyonal, ang mga gumagawa ng sayon ay talagang gumagawa ng halos kaparehong bagay. Sa halip na lagyan ng permanent marker ang kanilang talim, gumagamit lang sila ng ordinaryong langis at ilalagay nila ang talim, isin, at titingnan lang kung saan may makinang na bahagi. Parang pinapakinis mo ang susi para sa power hammer. Gusto mo ng maraming magkadikit na bahagi, pero hindi kailangang perpekto dahil matatagalan ka sa paggawa. Sa tingin ko, kaya ko na itong ipasok kasama ang habaki ngayon. Sandali, ang saya naman nito. Wow, talagang selyado ito. Hindi ko akalaing kaya ko ito. Ang sarap sa pakiramdam kapag nararamdaman mong pumapasok ang talim, sa karit at dikit ang buong surface area. Ipinapakita nitong ligtas at protektado ang talim. Paano ko nga ba talaga nagawa ito? Ang galing nun, sobra talaga. Oh, sandali, ang astig nun, grabe. Ang tanging bagay na maikukumpara ko sa pakiramdam ng kaligayang yon ay, sa totoo lang, wala. Hindi pa ako naging ganito kasaya sa buong buhay ko. Naghahanda lang akong idikit ang 2 piraso ng saya. Pwede ko namang i-profile at hubugin ang mga piraso pagkatapos idikit. Pero mas gusto ko munang gawin ito bago idikit para mas madali maitugma ng perpekto. Medyo na-stress ako tungkol dito. Habang nilalagyan ko ng pandikit ang saya, ipapaliwanag ko kung bakit may maliit na parisukat na uka malapit sa inukit na dulo. Habang ginagamit mo ang saya, nagkakaroon ito ng alikabok at langis.
Kung walang mapuntahan ang alikabok at langis, pwedeng masira ang kinis ng dulo ng talim. Kaya yung maliit na parisukat na uka na inukit sa magkabilang gilid ay tumutulong para mapigil ang alikabok at sobrang langis na yon. Sige. Uy, ang bigat niyan! Habang natutuyo ang pandikit ng kahoy, naiisip ko na magandang pagkakataon ito para linisin lahat ng mga tirang kahoy na naiwan ko sa shop. Di ko alam kung tradisyon sa saya na palaging bilugan ang mga ito. Dati naisip kong lagyan ng gilid ang saya. Alam kong pipinturahan ko rin mamaya ng mas komplikadong disenyo ang saya. Kaya iiwan ko na lang itong bilog at makinis para mapadali. Bawasan natin ng 1 4 pulgada sa bawat gilid. Gusto kong itago ito. Gusto kong itago ito. Bakit? Para ba ito sa kliyente? Bakit hindi ko na lang itago? Kung marinig ito ng kliyente, nagbibiro lang ako, huwag mag-alala. Para mabuo ang saya, binasag ko ang mga kanto, tapos kinuha ko yung mga kanto na yon at ginawa ko itong bilog. Napapaisip ako kung gaano kapareho ito sa paggawa ng bilog mula sa parisukat na bakal. Para gawing bilog ang parisukat na bakal, kailangan munang basagin ang mga kanto para maging oktagon bago ito gawing bilog. At mula sa oktagon na yon, kung mag-iingat ka, pwede ka nang dumiretso sa bilog. Mas mainam kadalasan na gawing 16 na gilid muna ang mga kanto bago ito gawing bilog. Sa palagay ko, oras na para gumamit ako ng liha gamit ang kamay ko. Plano ko lang dalhin ang karit hanggang sa 200 at 20 grit na kiniskis ng kamay na finish. Naniniwala akong kung sobrang kintab ang finish, mahirap dumikit ang pintura sa kahoy. Ayokong mangyari na ang ipininta ko sa kahoy ay basta na lang matanggal sa kamay ng kliyente ko. Kaya iniwan ko na lang ito sa 200 at 20 grit. Ang susunod ay may malaalamat na katayuan sa mundo ng katana, ang balot ng balat ng pagi. Ang ginagawa ko dito ay gumagawa ako ng maliit na template gamit ang tape na balak kong ibalot mamaya sa hawakan para magkaroon ako ng preform na pwede kong ilagay sa ibabaw ng balat ng pagi para gupitin ayon sa hugis. At sigurado akong eksakto ang sukat nito. Ngayon, hindi rin naman orihinal sa akin ang teknik na ito. Inangkin ko lang kay Ilya. Pero sa totoo lang, epektibo talaga ito kaya hindi na ako maghahanap pa ng ibang paraan dahil alam kong gumagana ito. Ay, naputol ko na ba ito sa tamang haba? Ang tungkol sa balat ng pagi, hindi mo basta-basta pwedeng ilagay kahit anong bahagi ng balat ng pagi sa hawakan. Ang gitnang grupo ng mga umbok ang pinakamahalagang bahagi ng balat ng pagi at dapat itong nasa gitna malapit sa kasira. Kung hindi ko mailagay ng tama ang mga gitnang umbok at mapunta sila sa gilid ng hawakan, matatabunan lang sila ng etorap at mawawalan ng silbi. Ang cool sa mga umbok ng etorap, gawa sila sa parehong material ng ngipin mo. Dahil doon, naging mahirap itong hiwain at wala akong mas magandang gamit kundi itong gunting lang. Kaya sinigurado kong maghiwa sa labas ng linya ng kaunti para may konting allowance ako kung magkamali man. Na parang, maganda. Hindi ko pwedeng basta ilapag ng patag ang reskin sa mesa at itulak sa grinder para kiskisin hanggang sa huli nitong sukat. Kailangan ko talagang maglagay ng piraso ng kahoy sa ilalim nito dahil hindi ganap na matigas ang reskin. Dahil hindi matigas, mahihila lang papasok sa grinder ang reskin pag walang kahoy. Pero dahil may kahoy sa ilalim, nagawa kong lihain ito hanggang sa eksaktong sukat na gusto ko. Dapat kong tiyakin na gitna ang mga bukol na ito. Bukod sa pagbabalot nito, ito na yata ang pinaka nakapagod para sa mga daliri ko. Kailangan kong higpitan ng lubid at tiyaking akma at walang bula ang bagong balat. Sabi ko nga hindi pa matigas ang bagong balat kaya pag hinila mo,
parang nadadagdagan sa ibang bahagi. Kailangan kong siguraduhin na hindi mangyari ito. Ganito ang pakiramdam sa huli, pero medyo mas manipis. Habang natutuyo ang bagong balat, oras na para simulan kong pag-isipan ng Koiguchi. Ang Koiguchi ay protektibong labi na nilalagay sa harap ng saya. Ang saya ay malambot na kahoy kaya kapag tumama sa matigas na talim, nagiiwan ito ng marka. Mas matibay na materyales ang kailangan. Ang gamit ko dito ay ironwood, isa sa pinakamalakas na kahoy na alam ko. Medyo siksik ito, sa tingin ko lumulubog ito sa tubig, at isa rin ito sa pinakabaho na kahoy sa buong mundo. Hindi ko alam paano ilarawan pero sobrang baho, puno ilong at parang natitikman mo pa. Hindi ganap na tradisyonal ang koiguchi na ginawa ko, at hindi ko rin layunin gawing sobrang tradisyonal ang build na ito. Sa simula pa lang yung talim ko ay hindi gawa sa tradisyonal na bakal. Ginawa ko ito gamit ang 1084 at 5920 twist Damascus. Hindi ako nababahala na ang koiguchi ko ay hindi binalot sa kahoy at nakapatong lang. Tuyo na ang wood glue, kaya pwede nang kiskisin ng ironwood para pumantay kay Mesiyas. Dahil ipipinta ko ng itim ang saya, hindi ko na makikita ang ironwood sa gilid. Pero tatakpan ko ng tape ang harap para makita ko pa rin ito kapag tinanggal ang saya sa talim. Kailangan ko ng hahawakan para mapinturahan ito at perpekto ang talim para dito. Itim na acrylic paint lang talaga ang gamit kong pantakip sa saya. Gusto kong lumutang ang mga bagyong ipinipinta ko sa Fujiwara effect. Kaya itim ang pinili kong kulay dahil kadalasan puti ang mga bagyo. Ay, ang astig niyan tignan. Madalas kong sabihin na nakakatuwa ang ilang bagay sa paggawa ng kutsilyo, gaya ng pag-spray ng may sabon na tubig sa dumi sa talim habang nagliliha. Pero para sa akin, pinaka-satisfying pa rin ang simpleng pagpipinta ng saya. Nag-aral ako ng art classes ng ilang taon noong bata pa ako, pero hindi talaga ako kumuha ng painting classes. Maligayang pagdating sa random na asyanong si Bob Ross. Kung magagawa ko to, may utang kayong subscription sa akin. Diyos ko, mukhang may utang na talaga kayong subscription sa akin. Pero ayun, habang natutuyo na ang itim na pintura, oras na para hubugin ang guard para maging talagang komportableng guard. Isa to sa mga parte na gusto ko talagang pagbutihin kumpara sa Enma. Ang proseso ko ay unang basagin ang mga kanto, gaya ng ginawa ko sa lahat ng iba pa na kailangan kong paikotin, tapos dinala ko ito sa mga surface conditioning belt. Ang surface conditioning belt ay parang Scotch Brite sa likod ng espongha na panghugas ng pinggan. Pero 2x72 format sila at pwede sa belt grinder ko. Matapos gamitin ang pinong grit ng surface conditioning belts, dalhin na ito sa buffer. Sa buffer ko, may gulong na green compound at isa pang may white compound. Ang green compound ay mas magaspang at abrasive, kaya natatanggal nito ang gasgas na hindi nakuha ng Scotch Brite. Mas pino at malambot ang white compound, kaya ang finish ay mula sa halos salamin hanggang tunay na kintab. Napakaliwanag nito kaya di ko na makita ang madidilim na bahagi, parang refleksyon na lang. Dahil meteorolohista ang kliyente ko. Gagawa ko ng mga kidlat. Kaya ano ang mga manuki? Ang manuki ay pares ng palamuti na nilalagay sa ilalim ng balot at ibabaw ng balat ng ray. May ilang dahilan kung bakit may manuki. Makatutulong talaga ito para mapabuti ang kapit ng gumagamit sa hawakan ng katana.
Kung titingnan mo ang iyong kamay, hindi ito ganap na patag, may kaunting kurba talaga ito. Kaya sa paglalagay ng manuki sa ilalim ng balot, binibigyan mo ng kaunting umbok ang hawakan, eksakto kung saan nakalapat ang iyong palad. Tulad ng nabanggit ko, ang mga manuki ay piraso ng sining na nilalagay sa hawakan ng katana. Maaaring gawa ito sa tanso, maaaring gawa sa copper, pero ang mga mas mamahalin ay maaaring gawa sa pilak o kahit sa ginto. Pinili ko ang tanso para sa kidlat dahil mas matibay ito kaysa ginto, hindi nakakatakot gamitin, at bagay ang dilaw nitong kulay sa tradisyonal na itsura ng kidlat. Para mas mapansin na palamuti ang mga ito, nilagyan ko ng bevel ang gilid ng mga kidlat. Dahil sa liit ng mga manuki, nasubok talaga ang aking grinding stool. Matapos kong ayusin ang mga gilid, dadalhin ko na ito sa buffer para kuminang. Kadalasang natatakpan ng wrap ang mga manuki. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi sila pwedeng maging malinis at maganda sa ilalim. Ngayong tuyo na ang bagong balat sa hawakan, simulan na ang pagbabalot. Sa tingin ko, mas nakikilala ang katana dahil sa wrap sa hawakan kaysa sa hamon sa talim. Maraming paraan para mailagay ang hamon sa ibang talim, pero ang ito wrap ay tunay na katangian ng Japanese katana. May mga dapat akong tandaan habang binabalot ang hawakan. Ang una ay dapat ang balot ng katana ay nasa ilalim ng matinding presyon dahil sa paglipas ng panahon. Habang ginagamit mo ang hawakan, magsisimula itong lumuwag at kung wala itong sapat na higpit, masyado itong luluwag at malalaglag ang manuki. Kailangan ko pa ring balutin ito na may manuki sa ilalim dito. Nilagay ko ito sa maling bahagi, grabe. Kailangan kong simulan ito dito sa taas at hilahin pababa. Itutuloy ko lang yung pinag-uusapan ko kanina. Isa pa sa mga kailangan kong tandaan ay dapat magkakapareho ang laki ng mga diamante sa pagitan ng mga balot. Kung mas malaki ang isa at mas maliit ang isa, magiging magulo ang itsura. Dapat may twist na agad. Madalas, simple lang ang easel wrap. Pare-pareho lang ang buhol na inuulit. Ang mahirap ay yung buhol sa ilalim ng hawakan. Nahuhuli ng wire kung anuman. Mahirap i-visualize. Pero dalawang bahagi ang buhol sa dulo ng hawakan. Isa sa ura side at isa sa kabila. Nakalimutan ko pangalan ng kabilang side. Mahirap ang buhol na ito dahil kailangan ko itong gawin kapag siksikan na, kaya ang hirap hilahin ng tali sa ilalim ng isa pa. Kung nagtataka ka, hinihingi talaga nilang gumamit ng pandikit sa parteng ito ng buhol. Ngayon kailangan kong ipadaan ito sa ilalim nito. Pakiusap. Oh! Kailangan kong maglagay ng mas maliit na papel doon. Kasi malaki pa ito. Piraso ng papel. Oo. Yung papel ang dahilan kaya hindi siya lumuwag. Sige, kaya ang huling kailangan kong gawin ay ipasok ito sa ilalim dito. Tapos na ako sa hawakan, kaya bubutasan ko na ito at aayusin ang align sa tang para pag nilagyan ng pin, mahigpit, at halos handa na ang talim. Sa tingin ko kung uulitin ko ito, mas maganda sigurong binutasan ko muna bago ko ginawa ang kahit anong balot ng ito kasi ayokong mag-alala na baka matamaan ng drill bit ang balot ng ito at kailangan ko pang magsimula ulit. Ang pin na nagdudugtong sa katana ay gawa sa matibay na kawayan na tinatawag na susudake.
Wala akong ganoong access kaya nagdesisyon akong gawin ang unang pin gamit ang stabilized Tasmanian Blackwood. Pansinin ang maingat kong gamit ng unang dyan. Maganda naman talaga ang pin na ito, pero nung nilagay ko na at sinubukan kong tanggalin, naghiwalay ang pin. Sa likod ng camera, gumawa ako ng isa pang pin gamit ang vintage mikarta at masasabi kong gumagana ito ng halos perpekto. Baka nagtataka ka, Jessie, bakit nililinis mo ang tang mo para sa maker's mark? Hindi ba dapat sa talim yon? Ang maker's marks ng Japanese katana ay dapat sa tang talaga. Natatanggal ang mga katana kaya nakikita pa rin ang tang. Di tulad ng Bowie na pag inepoxy sa hawakan, di mo na makikita ang tang. Sa yugtong ito ng paggawa ng katana, naramdaman kong matatapos na ako. May ilan pa akong kailangang gawin, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko na nakikita ang liwanag sa dulo ng lagusan at kung gaano nakalayo ang narating ko. Ngayon na naukit ko na ang marka ng gumawa, oras na para pag-isipan ang pag-ukit ng aking Damascus na disenyo. Sa likod ng camera, may ilang bagay akong ginawa. Una na rito ay pinakinis ko ang talim gamit ang liha hanggang umabot sa 600 grit na kinis. Ito ay isang malinis na 600 grit na kinis, puro magkakaparehong gasgas, at gumawa rin ako ng 2 pang ABS na tubo. Yung isa gagamitin ko sana sa kape mamaya. Yung isa pa para sa solusyon ng baking soda. Gagamitin ng baking soda para i-neutralize ang ferric matapos mag-etch, kaya hindi ko na aalalahanin ang sobrang pag-ukit. Pagkatapos hugasan ang talim ng ilang beses, gamit lang ang ordinaryong sabon panghugas ng pinggan, oras na para ilagay ito sa ferric solution. Sa wakas, matapos ang 3 linggo ng paggawa, nakita ko na rin ang disenyo na inilagay ko sa talim. 2 minutong timer. Alam mo yung parang bagyo sa Jupiter? Lahat ng ito ay mukhang bagyo. Ang solusyon na ginamit ko ay ferric chloride na kumakain ng metal at nag-uukit ng bahagyang lalim sa talim. Gusto ko ng tsatoyan sa Damascus finish ko, kaya kailangan ko gumamit ng ferric chloride. Kung kape lang gagamitin kong pang-ukit, makukuha ko yung itim-puting contrast pero walang lalim sa talim, parang patag lang. Matapos kong punasan ang madidilim na oxide, ito na ang gusto ng iba sa kanilang Damascus. Mababang contrast na finish. May lalim pa rin, pero wala ng kulay contrast. Matapos matanggal ang oxide sa talim at gulugod, gagawin ko na ang pangalawang ferret core out etch para mas lumalim pa ito. Contrast na galing lang sa lalim. Matapos matanggal ang oxide sa ferric chloride na gilid, maaari nang simulan ng coffee etch. Sa tingin ko, dito talaga nagmumula ang kaluluwa ng Damascus finish. Kung paano nagkakaroon ng kaluluwa ang talim sa quench, ganoon din ang Damascus finish sa coffee etch. May ilang dapat tandaan sa paggawa ng coffee etch, tulad ng paggamit ng distilled water. Ang ibang uri ng tubig ay may dalang mineral at dumi na nag-e-etch ng talim ng kape sa kakaibang paraan. Sinigurado ko ring hindi agad alisin ang talim mula sa kape. Minsan, dahil basa pa, mas madilim ang itsura ng talim kaysa totoong kulay. Kapag maaga mong inalis sa kape, hindi mo agad mapapansin. Pero kalaunan, mas maputla ito kaysa dapat. Habang inaukit ng talim ang sarili nito sa kape, oras na para pag-isipan ko ang disenyo na ilalagay ko sa saya. Binigyan ako ng kliyente ng magandang reference para sa Fujiwara effect na gusto niya. Kaya matagal kong inobserbahan ang larawan at pagpipinta ko
para masigurong tumutugma ito sa Fujiwara effect. Habang natutuyo ang pintura at tapos na ang artwork, oras ng simula ng huling bahagi. Ukit ng kompas sa ilalim ng kashira na may simbolo ng hilaga patungo sa gulugod ng talim. Naniniwala ako na pinagbubuklod nito ang gawa at binibigyang diin na ang talim ay para sa nagre-retirong meteorologist. Walang salita para ilarawan kung gaano ko kaganda iniisip ang kalalabasan nito. O, sa lahat ng nasabi at habang matatapos na ang talim, sana nagustuhan mo ang video at pati ang B-roll. Ay nako,